Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, sumuko po ng kusa itong si Senator Jinggoy Estrada. Dito po sa ikinaso sa kanya na plunder, no? Non-bailable to, kaya makukulong po si Senator Estrada hangga't yan po ay hangga't mayroon pong trial, hangga't hindi po siya napapawalang sala, no? Depende rin sa mga ebidensya. Pag-usapan din po natin na ito po last day po kasi rin ngayon ng pagsagot, itinakda na pagsagot ni BP Sara dito po sa impeachment court at tumalima naman po si BP Sara at pinadidismiss niya yung kaso. At syempre pa, eksena po, alam po natin lahat na umeksena na po itong umeksena na naman itong Tulfo Brothers. Agaw eksena po, si Jinggoy Estrada yung nakulong pero sila po yung nagdadadrama. Yung Romere Peke po yung mga bibig. Hindi ko po hindi ko rin po maintindihan kung bakit po yung hindi po kung bakit po umeeksena tong Tulfo Brothers ng intriga, agaw eksena, bumida. Ika nga, moment po to ni Jinggoy. Moment, moment ni Jinggoy, gusto nyo pang agawan na eksena. Ibang klase talaga tong Tulfo Brothers. Dito po pinakita lang nila yung pagiging bida-bida nila, no? Ano, wala po sa timing, talagang moment ng may moment. Talagang ano po sila, ng agaw eksena, ika nga. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan na po agad natin, no? Ito po, dahil ngayon po yung huling araw na itinakda ng impeachment court, taliwas po sa mga pinapakalat ng iba, no, na hindi po iniintindi yung impeachment. Hindi po, meron pong mga nakaset na yan. So ngayon po, pinasagot po para lang po sa kaalaman ng lahat na maaari mabiktima kayo nito nila Asidre at ng iba pang mga congressman na hindi raw iniintindi yung impeachment. Alam nga naman wala silang ibang gawin kundi impeachment lang. Hindi po totoo yan. Binigyan po ng oras, araw, si BP Sara para sumagot. Tapos po, ibibigyan po ng kopya itong mga congressman, sasagot din po sila. Tapos po, kaya matagal po yung ano na yan, no? Hindi po yan nire-railroad at hindi rin po yan taliwas sa sinasabi ng mga congressman na hindi po mag-impeachment, hindi po tinatalakay impeachment. Sila kasi, sa Congress kasi, tumigil yung trabaho nila para sa impeachment. Gusto nila, pati yung Senado, tumigil din. Tumigil din po yung trabaho para lang tumutok sa impeachment. Hindi po ganun ang mga senador. Matitinong tao po sila. Hindi ko sinabing hindi kayo matino. Pero kung ititigil nyo ang lahat, isa lang ang tatrabahuin nyo, impeachment. Anong tawag doon? Okay. Ayon po sa tagapagsalita ng defense team na si Attorney Poa, sabi po ni Attorney Michael Poa, ito po ay sumagot na po sila, no, sa ng formal dito po sa impeachment court para lang po sa kaalaman ng lahat. Sumagot po sila at ang sinabi po nila rito ay pinadidismiss po nila yung kaso na normal lang naman po. Ganyan naman po lahat ng mga sumasagot sa kaso eh. At the end of the day, sasabihin nila sa korte, kunwari binigyan kayo ng pagkakataon na sumagot, 'di ba? Counter affidavit. Madalas po na pinadidismiss po ng counter affidavit, hindi po dahil sa anong tawag diyan?
Hindi po dahil sa ayaw mag-trial. In fact, handang-handa na po ang mga tauhan o mga legal team ni VP Sara noon pa. So huwag kayong mag-alala, pupunta tayo riyan, no? Hayaan niyo lang po yung Senado. May schedule po sila. Gusto kasi ng mga congressman panay mga impeachment lang pinag-uusapan. Bakit? Kasi nga para malayo po sa tunay na issue. Ang tunay na issue po, ito pong flood control scam. Okay. Ganun pa man, bagamat sila po ang kampo po ni BP Sara ay pumapailalim sa jurisdiction, sabi nga, submitting, no? Sara Duterte Camps ay pumapailalim po sa Senate Impeachment Authority, Courts Authority, tuloy pa rin po yung sinampa nilang kaso sa Supreme Court na pinadi-dismiss. Petition para ma-dismiss yung kaso na to. Walang problema doon. Legal po yan eh. Ang problema nitong mga congressman, pati mga moves ni BP Sara pinakikialaman. Mag-react po kayo sa inyong bahagi. So wala pong gano aksyon. In fact, katulad nga ng realization ko, talagang itong impeachment, ano na po to eh. Kumbaga, anti-climax na to. Talagang ang inaabangan po ng tao yung June 4, hindi po tong impeachment. Kasi ano man pong isipin ninyo, kung ang mga pangunahin mong testigo si Madriaga at saka si Trillanes, talagang pa-dismiss po, no? Papunta po sa dismissal yung kaso. Kaya ang sinasabi natin, mas masarap po manood ng sa June 4 kung matutuloy po, kung hindi po magkakaroon ng pagpapalit ng Senate presidency, matutuloy po sa June 4, yun pong hindi impeachment, flood control investigation. Hopefully, maisalang na yung mga dapat maisalang. Okay, punta po tayo rito sa news of the day. Sarap magkape, no? Sa napaka-ma-action po sa Senado. Marami pong tension na naganap pero maganda po yung ginawa kasi ang tingin ko another kaguluhan sa Senado talagang kawawa na po tayong lahat, no? Kasi may mga puwersa na parang masaya pa na mas magulo sa Senado kaysa sa maayos eh. Ngayon naman po, nakita po natin na nagparaya si Jinggoy. Kusa po siyang sumuko sa mga otoridad dahil po sa kanyang kinakaharap na kaso na plunder. At ito po, ang rekomendasyon po rito ay non-bailable. Pero siyempre, makikita po natin yan, ipaglalaban pa rin yan ng kampo ni Jinggoy Estrada, yung kaso na yan, no? So ano po yung mga sinabi ni Jinggoy Estrada na revelasyon para sa atin? Ito po ang sinabi ni Jinggoy. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po akong inalok na talikuran na majority black kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit hindi ko po ito tinanggap. I will remain firmly with the majority black under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. I will not yield to threats. I will not be intimidated. Yan po ang pahayag ni Jinggoy Estrada. Alam niyo po, very revealing po to, no? Kaya po itong mga minority senators, lalo na po itong Tulfo Brothers na very vocal po sila na magkakaroon po ng palitan ng Senado. Alam niyo itong Tulfo Brothers, no, wala po silang decency, no, na itago. Hindi po katulad ng mga ibang senador, hindi mo mariringgan na openly nananawagan sila na bumaliktad yung kapwa nila senador.
Alam niyo ba yung ibig sabihin ng pagbaliktad? Eh, alam niyo po lalo na ngayon 'no, eto na naharap na. Anong katwiran ni Jinggoy? Ang katwiran po ni Jinggoy inaalok siya many times. Maya't-maya sabi nga ni Marcoleta, maya't-mayang inaalok si Jinggoy, minuminuto. Oh, baka exaggeration naman yung minuto, pero halos oras-oras inaalok siya na mawawalan siya ng kaso, 'no? Mawawalan siya ng kaso 'pag siya ay bumaliktad. Imagine, napakadali po 'no, sa mga taong walang prinsipyo at sa mga taong tunay na magnanakaw. Si Jinggoy ako po ay hindi po ako supporter niya noon pa. Between Jinggoy nga tsaka kay JB, dito pa ako sa nagpapanggap na good one, eh, 'di ba? Kasi talagang mukhang sa kanilang dalawa mukhang si Jinggoy talaga yung ano, eh, bad one, eh. Yung isa yung good one, eh, sa itsura. Pero sa totoo po, eto ang realization ko rito, eh. Grabe pala 'no, grabe ang panggigipit, kulong, ano ka, traidorin mo yung mga kasama mo sa 13 or kulong ka. Yun yung option 'no. Kaya ako patuloy po akong, na binabasa ko po may dalawa akong senador na tila yun na nga 'no, hindi hindi ko nga nakita ngayon, eh. Hindi ko na at least yung dalawang bilyar nakita natin na sumuporta, si Marcoleta, sila Cayetano, pero yung the rest 'no, parang, hindi mo makita. Okey. So, ako sa tingin ko, eto malinaw na kay Jinggoy, eh, sabi niya prinsipyo na 'to, 'di ba? Ah, talagang tapat siya sa hindi po dahil siguro kay Alan Peter Cayetano, pero yung pananaw na maging independent yung Senate, hindi po nadidiktahan. Napakaganda po nitong incentive 'no, sa mga nagdadalawang isip pa na gustong bumaliktad. Ako, tapatan tayo, sa revelasyon na 'to ni Jinggoy, ang tingin ko talaga kung babaliktad ka na majority ka, babaliktad ka, siyempre alam naman ng mga tao kung sino yung mga may kaso, eh. Babantayan rin natin 'yan, 'di ba? Very vocal sila sa pagsasabi. Ako yung kay Loren Legarda, sa tingin ko intriga na lang 'yan. Hindi siguro babaliktad si Loren Legarda kasi siya yung presiding officer ng pinamumukha sa kanya na ikaw yung nagpe-preside, pinagsasalita mo si Kiko, tapos ipamumukha sa'yo na hindi mo siya pinagsasalita. Masakit kay Loren Legarda yan na tapos sinasabi ngayon na isa siya sa babaliktad. Talagang 'pag bumaliktad si Loren Legarda, sobrang sobrang garapal na ng ninakaw niya. Yung ganyan, yung ipahiya ka, pinahiya ka ni Kiko. Ikaw yung presiding officer nung nag-walkout sila. Nakakahiya po sa parte mo yun. Tapos babaliktad ka dahil takot kang makasuhan. Oh. Yan yung kay Loren. Hindi ako naniniwala. Si Loren Legarda ang huli. Kasi binanggit yung pangalan niya, eh, na kinakausap, eh. Si Joel Villanueva at si Chis Escudero, 'pag bumaliktad po sila, magnanakaw po. Yun lang, wala na pong ibang paliwanag. Sa dami po nangyari sa Senado, nagkaputukan, naroon kayo. Sa dami po nangyari sa Senado, 'pag bumaliktad ka ngayon, 13 ka, hindi ka lang Judas. 'Di ba sabi ni Camille Villar, Judas ang babaliktad. Sino pa ba nagsabi? Si Marcoleta yata. Nagsabi rin na Judas yung babaliktad. Dahil sa sakripisyo ni Bato. Pero ako, sa dalawa na yan, si kasi silang dalawa yung may kaso, eh. Sa dalawa na yan, sino man ang bumaliktad dyan, alam mo, magnanakaw. Ganun na lang po yun. Natiis mo yun lahat o hindi ka bumabaliktad. Tapos nung nakita mo na si Jinggoy pinakulong, bigla kang babaliktad.
Yun lang po ang tanging dahilan nun. Wala na pong iba. Magnanakaw yung babaliktad. Hindi po yan propaganda. Bakit ka ba, kung wala kang ginawa, di ba? Bakit ka mape-pressure? Tignan nyo si Marcoleta. Plunder din ang ikakaso sa kanya. Kinakaso sa kanya, plunder din. Pero dahil hindi siya nag-plunder, hindi niya problema yun. Nangunguna pa rin. Okay. Sa ganitong sitwasyon, ito pa po ang sinabi ni Jinggoy Estrada. Ang nakataya rito ay kasarinlan ng Senado. Correct. Hindi dapat maging vulnerable ang institusyon ito sa panlabas na pressure. Dapat itong manatiling malaya sa political coercion, sa hindi nararapat na impluensya at sa anumang planong magpapahina sa konstitusyonal nitong papel bilang kapantay at malayang sangay ng pamahalaan. Correct na correct. Di ba? Ito pong laban na to ni Jinggoy, sakripisyo na niya sarili niya. May karapatan na siya magsalita ng ganyan. Yung kasarinlan ng Senado kasi nakulong na siya eh. Pero kung hindi ka nakukulong at nagsasalita ka ng katulad ng mga nasa kabilang panig, safe na safe sila eh. Tapos sasabihin nila na hindi totoo na pinipressure yung hindi totoo na pinipressure yung Senado. Kalokohan po yan. Pressure na pressure po ang Senado ngayon. Okay, sa ganyan pong sitwasyon, eto na po, umeksena na po ang mga Tulfo brothers. Eksenang intriga, eksenang yung, alam mo yon yung talagang sila yung lalapit sa mga media para, nakita nyo po yung ibang senador in fairness, hindi po sila nagbibigay ng media statement. Yung majority, wala silang balak. Etong mga Tulfo brothers, nakikita po ko sila pa lumalapit sa media eh. Kung tanungin man sila ng media, katulad ni Zubiri, may lalabas tayong statement. Una, pag nagsalita yung mga Tulfo, alam mo talaga yung sa kanila nakasentro yung mundo. Parang ang sarap kalampagin ng mga utak na, hoy mga Tulfo, isang senador ang nakulong ngayong araw na to. Tapos ang gusto nyo pa rin, ang gusto nyo pa rin pag-usapan yung mga pananaw ninyo. Kakaiba talaga eh. Ibang klase talaga yung, hindi ko po alam kung paano sila pinalaki na yung sentro ng mundo nasa kanila. Na sila yung, kumbaga, center of the universe. Earth and other planets are revolving around them. Grabe. ang malaking usap sa Senado ngayong araw na to ay yung pagkakakulong o pagsuko o pagkakaso kay Jinggoy, yung sakripisyong, yung panggigipit, tignan nyo mamaya na tayo sa Tulfo, dito muna, nakalimutan ko lang. Kung hindi nila ginagamit si Jinggoy Estrada para ma-pressure yung ibang senador na may binabalak silang kasuhan, kung hindi nila ginagamit na panakot si Jinggoy, bakit hindi nila sabay-sabay na kinasuhan? Bakit hindi sabay-sabay lumabas? Samantalang ang tagal na ng panahon na binabanggit nila. Hindi naman ngayon yan eh. Si Marcoleta ngayon lang. No? Si Marcoleta yung ngayon lang po. Pero sila, hindi. Yung kaso ni Marcoleta, yung kaso ni Marcoleta ang ngayon lang. Pero yung kaso nila, matagal na po yan. Di ba yan yung ine-expect natin na makukulong si Jinggoy, si Chis Escudero, at saka si Joel Villanueva?
Okay. Bakit hindi sabay-sabay yung pagbibigay ninyo ng warrant of arrest? 'Di ba? Diyan sa tatlo. O kasi nga, tama yung sinasabi ni Jinggoy. Pag bumaliktad ka, wala kang kaso. Pag hindi ka bumaliktad, may kaso ka. Doon ka panipaniwala eh. Gagamitin si Jinggoy. Tinignan kasi nila, ito si Jinggoy ang pinakamatapang dito sa tatlo na to. Kung si Jinggoy makukulong, makukuha rin natin yung dalawa na yan kasi takot sa kulungan. Di pa nakukulong yung dalawa na yan eh. Oh. Kaya makikita po natin, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, yung babaliktad, magnanakaw. Pera biro. Hindi ako magtutukoy ng tao, baka hindi naman bumaliktad. Pero pag hindi kayo bumaliktad, nanatili kayo dyan, kami lang makikiusap kay BP Sara. BP Sara, sino man ang makukulong dahil dito sa nangyayaring ito sa Senado, sana isama mo sa lineup mo ng pagiging senador. Kasi tatakbo lahat yan eh. Joel Villanueva, Chis Escudero, tsaka si alam ko si Jinggoy tatakbo rin, di ba? Hindi naman siya tumakbo nung nakaraan o nung nakaraan lang siya nanalo. Suportahan naman natin. Okay, balik tayo rito sa mga tulpo. Alam nyo, bumalik pa si Erwin Tulfo para makipag-usap sa mga senador eh. Ay sa mga, ito, oh. Tapos ang dami niya pong sinabi, ito pinapanood ko eh. Huwag ko na ipakita sa inyo. Yung tipong palabas na sila, tapos siya nag-about face pa para humarap sa mga media, para sabihin yung kanyang mga litanya. Oh. Ngayon, ang dami niya pong sinabi rito. Teka. Sen. Erwin. Disgusting daw. Another ways of people's money, kung ano-ano. Okay. Disgusting another ways of taxpayers' money. Saan nagre-react si Erwin Tulfo? Kasi hindi nagpakita yung majority. Ang lakas ng loob niya, no? Paalala lang natin kay Erwin Tulfo, kawo-walkout nyo lang eh. Boss Erwin, ano ba tawag dyan sa mga idol Erwin. Kawo-walkout nyo lang. Dito po, ngayon po, kakaiba po ang sitwasyon. Sinamahan po nila, inescortan po nila itong si Jinggoy, sinamahan po ng majority. Samantalang kayo dyan, naghihintay kayo na parang nag-walk out ba yung majority? Anong taxpayers money ang pinagsasabi mo? May mas malaking, ang gusto nito ni Erwin, business as usual. Hindi po business as usual ang naganap. Dinakip po ang inyong isang senador. Dapat nga, minority, majority, nakikidalamhati kayo. Wala na dapat majority, minority. Kung meron dinampot, kung meron pong kinulong na kapwa nyo senador, dapat po tiyakin ninyo na tama yung pagkakakulong niya bilang concern na kapwa kahit senador. Hindi po yung parang business as usual na absent sila. Para nagtataka pa siya eh. This is waste of money. Ano waste of money pinagsasabi mo? Habang naghihintay kayo dyan, nagpapa-interview ka, papunta ng kulungan yung isa sa mga senador, oh. Ikukulong. Tuloy pa natin kung ano pa mga sinabi nito. Eto na naman siya. Hindi raw nagpakita yung majority.
Parang clueless ka ba kung bakit sila hindi nagpakita? Hinuli yung isang senador, tapos lilitanyahan niya, ordinary employee. If they are absent, makakaltasan sila sa sweldo. Ba't kayo nag-walkout? Ang okay lang sana kung hindi kayo nag-walkout eh. Wala kang, alam niyo yun, wala kang moral anong tawag natin diyan? Yun na nga. Wala kang karapatan na sitahin yung majority na hindi na wala kang moral ascendancy na sitahin yung majority na hindi sila nagpakita kasi kayo rin nag-walkout. Alam mo yun? Pag kayo nag-walkout, justified. Pag sila, hindi mo nga inalam kung kumusta na si Jinggoy. Dapat, kung magpapa-interview kayo sa media, dapat ang inuuna nyo yung naganap. Kung ako po senador, kahit majority ako, minority, pag ako interview ng media, nakakalungkot po ang nangyaring ito sa Senado. Titiyakin po namin na yung kapwa namin senador ay mabigyan po siya ng due process. Kasi binoto po yan ng milyon-milyon na tao. Dapat ganun. Hindi yung una mong ginawa, nasan yung majority? Without even recognizing na may matinding naganap ngayong araw. Sa Senado mismo, pinasok ang Senado para issuean sila ng warrant of arrest ang isang senador. Hindi nyo ni-recognize yun. Ang importante sa inyo wala ang majority. Kung yung mga manggagawa ay umabsent, hindi ba? Anak ng pupa. Samputak ng mga tulpo, ang babaw, no? Ikukumpara mo. Ikukumpara mo yung yung pagampang karaniwang manggagawa umabsent, dapat inisip nyo yan nung nag-walk out kayo. Kayo dapat sabihan yan. Ito po may nangyari, dinakip ang inyong kapwa senador. Walang ka-concern. Tapos, kakantyawan pa na binoykot dahil hinuli hindi po. Ang alam ko, nagpahayag na si SP Cayetano na parang dapat makiisa tayo. Sign of protest ba? Hindi niya naunawaan talaga. Walang yung konsepto nila hanggang away mag-asawa lang talaga. Hanggang, kita nyo, ganun yung reaction. Kasi hanggang ang kanilang kayang abutin ng isip nila hanggang doon lang sa hindi pinasweldo. Kita nyo lagi ganun yung sample nila. Hindi pinasweldo hindi pa sasweldohin kung umabsent sa trabaho yung pangkaraniwang manggagawa. Okay, anyways, mas malupit tong mga intriga nitong isa, ni Raf. Tandaan nyo po may panahon na napakatagal po nilang nanahimik sa mga nagaganap sa Senado. Si Erwin tapang-tapangan ngayon. Pero nung panahon na kinakalampag, ulit-ulitin ko po, pinapalo ni Bato yung lamesa niya. Habang naglilita niya si Bato na, ano yung sinasabi ni Bato? Anong klaseng gobyerno to? Pinapalo, takagano si Erwin. Tignan niyo po. Ito po ang pahayag naman ni Raffy Tulfo. Ang tindi po nito, ang lalim po nito, maniwala kay sa akin. Sabi po ni Tulfo, lahat kaming 11, nandoon kami sa floor. Naghintay kami after more than an hour, all of a sudden, biglang uminit.
Lahat kami nainitan, yung pala pinatayan kami ng aircon. And then gusto namin gamitin yung internet, pinatayan na rin kami ng internet. Ah, gano'n ba kababaw yung mga nangyari sa Senado, eh, sa ngayon dapang-dapa na ang Senado sa imahe niya. Ang lalim 'no? Pinatayan daw sila ng aircon, pinatayan daw sila ng internet. Ang tindi 'no? Samantalang yung kasama niyo tinanggalan ng kalayaan. Pero yung concern ni Rafraf, pinatayan sila ng internet, pinatayan sila ng aircon. Nainitan daw sila, eh. Ang tindi niyo talagang magkapatid. Bilib talaga ako sa utak niyo. Comparable na comparable, 'di ba? Ang tindi, yung isa tinanggalan ng kalayaan, nawalan ng kalayaan. Tapos silang magkapatid ang pinoproblema, bakit hindi pumasok? Yung isa naman biglang uminit, eh, pinatayan na pala kami ng aircon. Yun ang concern niyo. Yung kapwa niyo senador nawalan ng kalayaan, kayo pinatayan kayo ng aircon. Parang ang laking issue 'no? Ang laking issue kumpara sa isa. Ang tindi talaga, eh. At hindi pa tapos si Tulfo. Marami pa po siyang issues. Eto po, ang mga issue ni Rafraf. Sabi pa po ni Rapi Tulfo, "Ba't nawala yung mga ano ko?" Hala, bukod po dun sa pinagpatayan siya ng aircon, eto pa po isang issue ni, Rafi Tulfo. Mayroong iilan doon, majority black na hindi happy yung kilos. Hindi nagsabi sa kanya, parang hindi sila sang-ayon sa mga pangyayari. Yun yung dalawa na maaaring lumipat. Hindi niya nakausap, hindi niya nakausap. Ang sabi niya, mayroong iilan dun, may dalawa daw yung eto siguro yung target nila. Mayroon ilan dun na hindi happy yung kilos. Inoobserbahan, hindi na happy si ganun. Malamang si Chis tsaka si Joel 'to. Hindi na happy si Chis tsaka si Joel. Parang hindi sila sang-ayon sa pangyayari, para lang, Yun yung dalawa na maaaring lumipat. Ang tindi ng intriga ka pa. Sinabi ba sa'yo na hindi sila happy? Hindi. Sabi niya, hindi happy yung kilos. Ano ba yung happy ng kilos? Yung isa pa, may sinabi pa siya isa, eh, tungkol dun sa pagtatayo ng ano, ng subcommittee. Kung ako sabi ni Rapi Tulfo, kung ako si Pia Cayetano, I will be offended. Dahil hindi ko ba kayang mamuno sa Blue Ribbon? Talagang kung ikaw, tama yung sinasabi mo, Raf, kung ikaw si Pia, ma-open ka. Dahil ang babaw ng utak mo. Ma-open ka talaga. Biruin mo, nagkaroon ng subcommittee. Mababaw kasi utak mo. Pero kung kasing talino ka ng mga Cayetano, hindi ka ma-offend. Kung ako raw, nang-iintriga pa, eh. Hindi na sila nasiyahan na sila po ay nang-aagaw na eksena, nang-iintriga pa. Kung siya raw si Pia Cayetano, masasaktan daw siya kasi
Bakit magtatayo pa ng subcommittee? Hindi ko ba kaya ng pamunuan ng Blue Ribbon Committee? Tama yung sinabi mo, Raf, kung ikaw si Pia. Maraming salamat muna kay Amik sa pagpapakape ng 499. Ano ba sinabi ni Amik? Baka hindi na to umulit pag hindi natin binati. Tampuhin pa naman tong matanda na to. Diyan talaga magaling ang mga tulpo. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Amik, sa 499 pounds. Okay. Alam mo, yung mga matatalinong katulad ni Pia Cayetano, bakit siya magagalit? Kung magkakaroon ng subcommittee nga eh. Siya pa rin yung leader. Tsaka naunawaan ni Pia Cayetano na malaki talaga yung usapin ng flood control. Dapat talaga may separate siya. Kasi ang mangyayari, pag walang separate yung flood control na lang matatalakay nila, maimbestigahan nila. Ang dami pa pong corruption eh. Yan yung nakikita ko hindi naman sinabi yan ni Alan Peter Cayetano. Yan yung ano ko, yan yung basa ko na sabay-sabay nilang iimbestigahan iba pang katiwalian. Halimbawa, farm to market road, hindi naman flood control yun eh. Yung iba pa, yung mga tulay-tulay. 'Di ba? Ang dami ring mga tulay na nabibinbin. DPWH pa lang yung pinag-uusapan natin. Paano pa yung ibang corruption? Paano pa yung mga ayuda? Alam ko po maraming umaangal sa ayuda eh. Yan naman yung imbestigahan ni Pia Cayetano. Pwede po yun. Kaya yung pang-intriga nito ni Raf na ma-open siya kung siya si Pia Cayetano, talagang hindi ka dapat humawak ng ganyang kalalaki. Dapat sa'yo mga ano lang talaga. Kung may committee ng para sa mga nag-aaway na mag-asawa, yun, doon ka dapat. Kasi kayang-kaya mo isolve yun. Yan yung gusto ni Rapi, yung solve agad eh. Pag kayo ba, binigyan ko kayo ng pan-date, sagot ko na, pan-date. Magde-date ba kayo? Pang-hotel. Ang date sa kanya, hotel. So good. Sa makatuwid mga kapatid, ang laki po ng naging usapin ngayon sa Senado pero gusto po ng hatake ng mga tulpo sa kababawan yung kanilang mga ano no, yung mga usapin ng napakalalaking usapin, independence ng Senado, pero gusto nilang paanuhin sa pinatayan kami ng aircon. Dapat kayo, naku, nakita ko yung dalawa, mukhang hindi na nasisiyahan, et cetera. Sa madaling salita, Raf at Erwin, momento ni Jinggoy. Momento ni Jinggoy. Huwag niyong agawan ng eksena. Mag-moment din kayo. Okay. Punta po tayo sa iba pang mga kaugnay na balita. Ito na naman po. Inamin ni Lead House Prosecutor Jerbil Luistro na lalaban sila kung sakaling i-dismiss ng Senado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alam mo, Jerbil, wala nang pumapansin sa iyo at sa impeachment. Wala kaming pakialam kahit na anong gawin niyo. Ito po, nagpahayag na po ang chairman ng BRC. Ano man po ang mangyari kasi ngayon so far 11-11, 'di ba? So 11 po ang majority, yung attend dahil yung isa nakakulong, yung isa nagtatago. Okay, may mga nagsasabi po, Badong, hindi ba okay yung ginawa ni Jinggoy na sumuko siya sa otoridad? Bakit hindi nyo pinapanawagan na si Bato gayahin si Jinggoy? Hindi po namin papanawagan yan. Magkaiba po yung sitwasyon.
Si Jinggoy po, sa local court po may warrant of arrest. Kaya makikita pa po natin siya rito. Dito po lilitisin. Batas po natin yung ipaiiral. Si Bato po, dayuhang korte po. Kaya hindi na natin siya makikita. Matutulad siya kay Tatay Digong. Yung mga karapatan ng mga tao dito sa Pilipinas, dinideny doon. Halimbawa po, yung edad ni Tatay Digong, dapat ano na yan, 'di ba? Dit sa house arrest na lang sana yan. Wala eh. Amik, maraming thank you sa 499 pounds. Committee on Women and Family Affairs dapat chairmanship niya. Wala, hindi na siya chairman dahil hindi na siya majority. Nakakapanglumo nangyayari sa Pinas ngayon. Mamatay na sana yung mga bangag na yan. God bless po, Sir Baz. Sabi naman ni, hulaan ko lang, si Ma'am Marites. Ma'am, pakilagay na lang po yung pangalan. Sino po ba? Marites ba yan o si Chris Misuki? Dalawa lang yung natatandaan ko nagbibigay na check eh. Ay hapon. Maraming salamat po sa 1,600. Paki-comment lang po kung si Chris Misuki po ba yan o si Ma'am Marites. Yan. Ayun. Kaya, hindi. Ma'am Tess. Maraming salamat po, Ma'am Tess. Hindi po kasi hindi ko talaga matandaan yung yung mga letra, hindi mahirap po talaga eh. Ma'am Tess, thank you po. Okay. Isa pa ay paalala lang po natin, 1,500 po nanonood, 500 lang po yung nagla-likes. Baka gusto niyo naman pong mag-likes po tayo. Ito po, meron na pong sulat to si Pia Cayetano na magkakaroon po ng Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, Blue Ribbon. Magkakaroon po ng investigasyon. Ang liit naman kasi nitong na to. Para po sa mga naghihintay, marami po naghihintay. Nagtatanong po sa atin kung kailan po yung investigasyon. Magkakaroon po ng motu proprio investigation sa June 4 po, alas 10 ng umaga. Yan. Yung pag-uusapan po doon, yung mga dati pong mga anong tawag doon? Yung mga speeches, privilege speech nila Lacson, privilege speech ni Marcoleta, pati po yung meron pang ron is speech hindi po privilege speech, parang speech ni dating Speaker Martin Romualdez. Kaya may pag-asa na po tayo na matalakay na po talaga finally itong flood control projects na matagal na po nating hinihintay. Sabi ko nga kahapon, napakaswerte po natin kasi napalitan yung Senate presidency at muli po tayong bumalik sa usapan ng flood control. Matagal po nilang gustong ibaon sa limot yan eh. Amik, dyan talaga magaling mga tulpo. Hindi, Daphne Gelpin, thank you very much sa 320 yen. Yan.
Maraming salamat, Daphne. Bakit hindi ko siya pwedeng maging moderator? Ayun. Gawin na natin siya moderator. Hindi ko nga pala kaya dito dahil nasa iba ako para Tagalog yung salita eh. So June 4 po, June 4, 2026, alas 10 ng umaga. Kaya masaya po tayo. Kasi ganito po mangyari, 12-12, bawat 11-11. Wala po mapagpapasya na lagi po stalemate, di ba? Kung stalemate po lagi yung mga usapin, siguro naman hindi naman yung mga kaya hindi na po papasayan yung electronic voting, malabo na po yan kasi magkasindami na po yung yung minority tsaka majority. Pero ang maganda, hindi pa rin po nila naagaw yung Senate presidency. Kaya tuloy pa rin po yung Blue Ribbon Committee, conduct pa rin sila ng mga inquiry o ng mga investigation diyan po sa flood control. Kaya inaasahan po natin na yun na nga. Nasa. Paano ko ba lalaki ang tuntok mul na to? Hindi ko mabasa eh. Okay, basta yun. Yun na yun. Kaya walang usapin dyan yung sinasabi na ma-open dapat si Pia Cayetano. Ayan, eto po. So please be informed that the Committee on Accountability or Blue Ribbon will conduct its ninth inquiry in aid of legislation Thursday, June 4, 2026, 10 a.m. at the Senate Session Hall, 2nd floor, Senate of the Philippines, GSIS. Ito po yung mga pag-uusapan nila. Motu proprio inquiry in aid of legislation on the Philippines underwater. Ikalawa, yung privilege speeches ni Senator Pampilo Lacson entitled Flooded Gate of Corruption at Flooded Gates of Hell na dineliver noong August 20, 2025 at September 9, 2025. Et cetera. Tsaka meron dito yung privilege speech ni Radante Marcoleta on the video statement of former Speaker Martin Romualdez. Ayun pala yun. Yung may video statement si Martin Romualdez. So maganda pong bakbakan yan sa June 4. Malamang wala pong nabanggit dito na iimbitahan nilang mga lalahok pero pag-uusapan po nila yan. Yung mga nauna muna. Parang i-connect nila sa mga balak nila. Okay, yan lang po ang ating topic ngayon. Teka lang, tignan ko baka meron pa tayong nakaligtaan na sa tingin ko ay importante. Ito. Nalulungkot daw yung kapatid ni Jinggoy na si JBR ito. Sabi ni JB, siyempre bilang kapatid, nalulungkot din ako at nalulungkot ako para sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya lang as public servant, kailangan hayaan natin na umuusad ang batas. Okay, sana JB, total, yung kapatid mo nakulong dyan sa usapin ng flood control, sana kung sa tingin mo yung direksyon, kung sakasakali, agawin ng majority ng minority na kinabibilangan mo. Kasi masasayang yung yung pagkakulong ng kapatid mo kung ititigil lang ninyo yung investigasyon. Ito kasi ang posibleng mangyari. Posibleng mangyari na maagaw ninyo muli yung Senate majority. Wala tayong tinatanggi dyan eh. Pero sana JB,
sana isipin mo na nakakulong yung kapatid mo dahil sa flood control at hindi yung kapatid mo ang mastermind niyan. Palagay mo ng gusto mong malaman kung sangkot ba yung kapatid mo o hindi. Pero alam natin lahat, sangkot man yung kapatid mo o hindi po siya ang mastermind. Sana, alang-alang sa pagkakakulong ng kapatid mo, sana isa ka, no? Mabago man ang leadership, sana isa ka sa makipaglaban na wag na si Ping Lacson ang mamuno dyan. Yung pamunuin dyan, yung talagang mag-iimbestiga ng flood control. Yun lang. Maraming salamat po. Ngayon naman ay punta na tayo rito. Panahon na para